Naglalatag na daw ang gobyerno ng mga hakbang para maproteksyonan ang pagpasok po ng remittance mula sa Middle East. Ayon sa palasyo, binabantayan ng maigi ng gobyerno ang sigalot at posibleng epekto nito sa mga OFW at maging sa remittances. Lalo't mahalagang source ito ng foreign exchange mula po sa Pilipinas o para sa Pilipinas. Inatasan rin daw ng Pangulo ang mga ahensya na protektahan ang mga Pinoy na apektado ng sigalot at bantayan ang bansa sa presyo ng produktong petrolyo maging ng financial markets. Nagtabi po ang DTI ng 2 bilyong piso para maipamahagi bilang puhunan ng mga i-repatriate OFW na gustong magnegosyo. Ayon sa DTI, pwede daw kumuha ng OFW Negosyo Fund ang mga apektadong overseas workers simula po Marso a 12. Sa ilalim po ng programa, pwedeng umutang ang mga kwalipikadong OFWs ng 30,000 piso hanggang 20 milyong piso. Mayroon nitong 1 taong grace period bago bayaran ang utang sa loob po ng hanggang 5 taon. Naka-waive naman daw ang collateral requirement para sa mga uutang na hindi lalagpas ng 5 milyong piso. Nakikipag-ugnayan naman po ang DTI sa mga manufacturer para patalini o panatilihin ang presyo ng pangunahing bilihin hanggang humupa na ang tensyon sa Middle East. Sa ngayon nga po, nangangalap pa rin daw ng impormasyon ng DTI bago po ito maglabas ng guidance sa presyo ng pangunahing bilihin. Pero nakakuha na raw sila ng datos mula po sa DOE kaugnay ng presyo ng langis. Pag-aaralan daw muna ng gobyerno ang magiging epekto sa bilihin. Pero wala pa raw silang nakikitang pagtaas ng presyo ngayon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo